kanlungan ng mga makasaysayan, ekolohikal at kultural na pamana, ang bayan ng Baliwag. Sa bayan nito'y matatagpuan ang mga estruktura gaya ng St. Augustine Parish Church, ang iconic na clock tower sa gitna ng rotonda, Glorieta Park, mga lumang bahay na minsay naging tahanan ng mga Makata, at ang lumang munisipyo na naging saksi sa kasaysayan at pagtatag ng Baliwag. Ang bahay na nooy naging kanlungan ng pamilya Doblezeta. Ang tahanan ng mga Gonzales ay itinuturing na isang arkitektura mestiza sa estilong Beaux-Arts na umusbong noong panahon ng mga Kastila. Isang uri ng gusali na kung saan ang unang palapag ay gawa sa adobe at ang ikalawang palapag ay gawa naman sa materyales na kahoy. So ito, nakita ko ito nung naging street photographer ako. So nakita ko siya bilang isang parang aklatan, parang gano'n, library. Nakita ko nga ito, parang hindi masyadong pinupuntahan ng tao. Kung babagkasin natin siya bago maging museo, kaya ang pangalan niya ay Lumang Munisipyo dahil ito ang nagsisilbing tanggapan ng pamahalang ng Baliwag, ng lokal na pamahalaan. So, simula noong 1907 hanggang 1971, so dito nag-uumpisina ang mga mahalagang departamento at opisina ng lokal na pamahalaan ng Baliwag. Ayon sa kwento, ang unang munisipyo ng Baliwag, Bulacan sa ilalim ng rehimeng Amerikano ay ang tirahan ng pamilya Yuyongko. Ang nasabing unang munisipyo sa kasamaang palad ay nasunog noong taong 1907 na naging dahilan upang humanap ng bagong mauupahang gusali. Ang lumang munisipyo ay dating pagmamay-ari ng mga Gonzales na kilala bilang pamilya Doblezeta dahil sa dalawa nitong letrang Z sa kanilang apelido. Sinabi na ang tahanan ng mga Gonzales ay naging saksi sa lihim na pag-iibigan ni na Marquita Amparo Gonzales at dating kura paroko ng Baliwag na si Padre Fausto Lopez. Ang pag-iibigang ito ay nagbunga ng 6 na supling na sina Soledad, Jose, Joaquin, Rita, Carmen at Francisco. Actually ito, inuupahan lang muna sa simula ng pamahalang bayan noong 1907. At naganap lang naman na talagang ito ay mapasa kami ng pamahalang bayan noong 1915 sa panahon ng panunungkulan ni Kapitan Juan Racelis. Nagsilbing munisipyo ang tahanan ng mga Gonzales sa loob ng mahigit na 65 taon. At sa paglipas pa ng panahon, ito ay nagsisilbing museo at silidaklatan ng bayan ng Baliwag. Noong 1971, dahil nga nagkaroon tayo ng bagong munisipyo, sa suhestyon ng Baliwag Historical Society, sinabi nila na bakit hindi na ito gawin isang aklatan. Alam naman natin na karaniwan kasi kapag sinabi na library or aklatan, hindi na iaalis na isasama na kaagad doon yung isang museo. Dahil nung panahon na yon, hindi lamang mga aklat ang naging koleksyon nito, mga aklatan. Meron ding mga larawan, mga photographs, iba't ibang mga kumbaga memorabilia at cultural objects na naging bahagi ng koleksyon. Kaya itinuring na rin itong isang museo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tahanan ng mga Gonzales ay muntikan na ring sapitin ang kaparehong kapalaran ng naunang munisipyo ng bayan. Actually yung panahon na yun, piyesta na sa Bangin, May 4. Naiwan nung isang utility yung gas stove na merong wax na niluluto. Ito parang siyang pinalalambot na mga kandila, mga ganyan, para ipahid sa sahig. Hindi ako nagkakamali, may tumawag sa kanya sa baba. Yan, nakalimutan siguro sa haba ng kwentuhan nila. At nakikita na namin yung apoy na parang lumaki na. Nung mabigla itong isa sa mga tauhan ng munisipyo, binuhusan niya ng tubig, lalong lumakas. So lalong nagalit yung apoy na umabot na doon sa Quezon Mindanao. Naisip ko naman na nakakita ko ng dalawang fire extinguisher ng datay. Kasi yun ang naging paraan para mapigil yung apoy. Kasi talagang medyo, kung hindi talaga naagapan, talagang baka ala na tayong lumang munisipyo. Bukod pa nga doon, isa sa mga napinsala nung na nakita ko at nasaksihan ko,
Yung pagkakabangga ng isang truck ng delivery van dyan sa harap ng munisipyo na talagang tinakbuhan pa. So yun ang hinabol ko naman. Hindi ko lalala kung ano na nangyayari, kung nasampahan ba ng kaso to o paano ba nangyayari. Dahil ito noon that time, declare na as important cultural property ng National Museum. Dahil sa nasabing insidenteng ito ay inilapit sa National Commission for Culture and the Arts ang nasabing estruktura upang gawing ganap na important cultural property noong August 28, 2015. Ito kasi is magandang example o representasyon ng arkitektura mestiza nung panahon na yon at intact din kasi ito. Halos parang 90%, 80-20% ay original talaga. So, walang nabago. Kaya siya na-deklara as important cultural property in terms of aesthetic and architectural significance. So, aside pa din syempre yung historical significance din niya. Sa pagdaan ng panahon ay talaga namang sinubok ang bahay ng mga Gonzales sa katatagan nito. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nangangailangan na rin ito ng lalong pagpapatatag para sa susunod pang henerasyon. Ano nga ba ang mga dapat gawin at bigyan ng pansin sa nasabing estrukturang ito? Naku, napakarami. Mahigit 100 na o mapalapit na tayo sa 150 ng taon na itong bahay. Bagamat nagkaroon man ng mga ilang pagsasaayos dito at restorasyon at konserbasyon, pero karamihan o karaniwan sa mga naging restorasyon dito isa yung mga panlabas lang na bahagi ng estruktura. Kaya sa tingin ko, yun ang unang-unang kailangan talaga, yung tinatawag na retrofitting para masiguro na ligtas pa rin itong estruktura. Yun yung unang-una, pinakamahalaga na kailangan gawin dito sa estruktura. At then, syempre, yung mismong restorasyon na para ibalik sa dating ganda yung anyo. Bilang isang bayan, ang Baliwag ay isa sa maituturing na makasaysayang lugar sa ating bansa. Kakabit nito ay ang pagiging pipil saksi, ang tahanan ng mga Gonzales sa makulay na kasaysayan ng bayang ito. Sa isang salita, paano mo mailalarawan ang lumang munisipyo at bakit ito ang napili mo? Siguro matatag. Matatag kasi sa paglipas ng panahon, kahit na maraming pagbabago, kapag nakapag-adapt siya sa mga pagbabago. Siguro masalimuot, malalim. Yun naman ang kahulugan ng Baliwag. Sa dictionary naman ng matandang dictionary ko, ano yung kahulugan. Lalapat din naman na ito ay isang bayang masalimuot, malalim yung kahulugan. Isa lang sa napakaraming makasaysayang estruktura ang tahanan ng mga Gonzales na mapalad na mabigyan ng atensyon at bagong gamit. Sa kabila nito ay may mga estruktura pa rin na kahit nananatiling nakatayo ay nagbabadyang mawala. Sa makabagong panahon na kung saan mas lamang ang bago kaysa luma, hindi malabong matabunan ang mga minsay naging saksi ng ating kasaysayan at istorya. Unti-unti na bang nauupos ang pag-asa na mabigyang liwanag ang kinabukasan ng mga estrukturang ito? Di kaya na may magsilbing gatilyo upang magliyab muli at mabigyan ng bagong kinabukasan ang mga estrukturang minsay naging saksi ng ating nakaraan. Patuloy na dalhin ng mga istorya sa mga susunod pang henerasyon.